Sa bawat financial era, may mga asset na tahimik lang pero nasa gitna pala ng malaking pagbabago. At dito pumapasok si XRP. Sa unang tingin, parang ordinaryong crypto lang siya. Pero kung sisilipin natin ang mas malalim na kanyang role sa global finance, mapapaisip ka talaga. Bilang isang crypto enthusiast, kailangan po nating intindihin kung bakit may mga educator tulad ni Coach JV na nagsasabing sa XRP ay maaring maging pinakamalaking missed opportunity ng isang lifetime. Hindi po ito simpleng hype. Ito ay tungkol sa long-term positioning sa mismong sistema ng pera sa buong mundo. Kapag hindi po natin ito naunawaan ngayon, posible na sa hinaharap ay maalala po natin sa XRP bilang asset na sana ay hindi natin binaliwala. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang totoong problema kapag puro presyo lang ang tinitignan kay XRP? Maraming tao ang nakatingin lang sa presyo ni XRP. Araw-araw na galaw, pula o berde. Yan, red o green. Pero dito madalas nagkakamali ang karamihan dahil hindi po ganito dapat unawain sa XRP. Sa XRP ay hindi po dinisenyo para lamang sa speculation. Ang tunay po niyang trabaho ay ayusin ang mabagal at mahal na cross-border payments. Sa traditional system, inaabot po ng ilang araw ang settlement at mataas ang bayarin. Kay XRP, halos instant po ang galaw at mababa ang cost. Kaya kahit tahimik po ang presyo minsan, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang relevance sa financial infrastructure. Kapag presyo lang ang basihan, nawawala po ang mas malaking larawan na dapat po nating makita bilang mga investors at saka holders. Ngayon, paano nga ba naiiba ang papel ng XRP kumpara sa ibang mga crypto assets? Hindi lahat ng crypto ay may malinaw na gamit sa totoong mundo. At dito po lumalabas ang kakaibang character ni XRP. Siya ay parang tulay ng liquidity sa pagitan ng iba-ibang currency at bansa. Habang ang iba ay umaasa sa hype cycle, si XRP ay nakafocus po sa utility at saka scalability. Ito po ang dahilan kung bakit patuloy po siyang nababanggit sa usapan ng mga bangko at saka payment providers. Bilang mga holders, tayo po mismo ang tinutukoy dito. Kung asset na may totoong role sa global finance ang hanap natin, si XRP ay hindi po basta narrative lamang. Siya ay parang tahimik na empleyado ng financial system na gumagawa ng trabaho kahit hindi po pinapansin ng marami. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng pagkakatapos ng kaso ni XRP sa SEC? Isa po sa pinakamabigat na humila pababa kay XRP ay ang mahabang legal battle po niya sa US SEC. Sa loob ng maraming taon, may ulap ng uncertainty na nakabalot sa kanya. Pero noong 2025, tuluyan na pong natapos ang kaso matapos bawiin ng parehong panig ang kanilang appeals. Ito po ay isang malaking turning point. Sa mata ng mga institutions, malinaw na ngayon ang regulatory status ni XRP. Wala nang legal overhang na pumipigil sa kanila para makipag-engage. Para po sa atin bilang mga investors, ito ay parang pagbukas ng pinto na matagal nang nakasara. At kadalasan ang ganitong mga sandali ay hindi po agad nakikita sa presyo. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng regulatory clarity para sa institutional adoption? Kapag malinaw po ang regulation, dito lang talaga pumapasok ang mga malalaking players. Mga bangko, asset managers, at saka payment firms ay hindi po gumagalaw sa asset na may legal risk. Ngayon na malinaw na ang kalagayan ng XRP,
nagbabago ang kanyang position sa market. Hindi na po siya outsider. Isa na po siyang valid option sa traditional finance integration. Bilang mga holders at saka long-term thinkers, tayo mismo ang makikinabang kapag nagsimula ang seryosong adoption. Hindi po ito biglaan, dahan-dahan ito. Pero sa history or kasaysayan po ng markets, ang pinakamalalaking galaw ay kadalasang nagsisimula sa panahon ng katahimikan pagkatapos ng clarity. Ngayon ay paano po ba nakahanay sa XRP sa hinaharap ng tokenized at saka on-chain finance? Habang papunta po ang mundo sa tokenized asset at saka on-chain settlement, mahalaga po ang infrastructure na kayang sumabay. Dito bagay na bagay si XRP. Ang disenyo po niya ay para sa enterprise grade use, hindi lang pang retail trading. Habang ang iba ay nakafocus sa narrative, si XRP ay nakahanay po sa aktual na pangangailangan ng financial system. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang analyst na ang tunay na value recognition ay mangyayari lang kapag mature na ang adoption. Sa puntong ito, huli na ang lahat. Bilang mga investors, ang tanong ay kung mauuna tayo o sasabay lang kapag malinaw na sa lahat. Ngayon ay ano naman ang paulit-ulit na aral ng financial history na may kinalaman kay XRP? Kung babalikan po natin ang history ng finance, ang mga transformative asset ay laging minamaliit sa simula. Hindi po sila obvious habang nangyayari. Laging may duda, takot at kakulangan sa understanding. Ganito rin ang sitwasyon ni XRP ngayon. Ang sinasabi po ni Coach JV ay hindi pangako ng guaranteed profit, kundi paalala sa perspective o pananaw. Madalas ang pinakamalaking risk ay hindi ang pag-invest, kundi ang hindi pag-invest dahil sa kakulangan ng kaalaman. At kapag dumating po ang hindsight, dito lang nagsisisi ang karamihan. Bilang mga holders, ayaw po nating mapasama sa listahang ito. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Si XRP po ay hindi para sa lahat. Kailangan niya ng pasensya, malawak na pag-unawa at saka long-term mindset. At yan nga, sa aking opinyon, ang tunay niyang lakas ay hindi pagganap na nakikita. Ang legal clarity, institutional alignment at saka real-world utility ay unti-unti pa lang na nagtatagpo. Kung magiging tama po ang direksyong ito, posibleng maalala sa XRP bilang asset na tahimik na naghahanda habang ang mundo ay abala sa ingay. Bilang mga traders, investors at saka holders, tayo po mismo ang pipili kung magiging bahagi tayo ng maagang nakaintindi o ng huling naka-realize. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.